John Kenneth Ojeda. Hello idol, okay lang mag-use ng reference. I'm using reference for poses ng character and sometimes I trace it using another layer pag mahirap ang reference. I'm new to digital art. It feels illegal lang for me na galing traditional art. Ganito yung insight ko dyan, John Kenneth. Para sa akin, hindi masamang gumamit ng reference. Kasi hindi natin maiintindihan yung structure, anatomy, ganyan. Yung color composition, light and shadow. Kung puro imagination lang yung ginagamit natin. Kasi mas mataas yung chance na magkamali tayo pag hindi tayo gumamit ng reference. Pag nag-reference ka, nakuha mo na yung form, dun mo na ititweak. Alam mo na ibig ko sabihin kasi galing ka sa traditional art eh. Doon mo na siya lalaruin para maging iyong-iyo na siya. Kung nararamdaman mo parang illegal siya, parang nagigilty ka, kailangan mong i-free yung sarili mo sa ganun. Kasi baka na-fed up ka rin ng community, lalo na sa social media. Pag artist ka, dapat wala kang reference. Lahat imagination mo lang. Yung totoong artist, di mo magamit ng reference. Hindi natin masisi yung mga tao na yan. Lalo na pag maganda yung gawa ng isang tao, tapos gumamit ng reference. Para lang meron silang iba to dahil insecure sila doon sa gawa ng tao. Gagawin nila, gagamit sila ng mga ganun. Problema na nila yun. Ang mahalaga na pag-produce ka. Masaya ka sa pinroduce mo. Bago ako nakabalik sa arts, nag-trace din muna ulit ako. Kasi nangalawang ako eh. Yung naging stepping stone ko para makabalik ako sa arts. Kausuhan ng vector, vexel, ganyan. Pero sa Illustrator ako gumagawa. Vector art, kaya nakabalik ako sa ganito. Nung nagamay ko na ulit, yung stroke, yung hagod, marunong na ako ulit mag-drawing. Ayun, binitawan ko na ulit yung pagtitrace. Ang problema lang kasi sa pagtitrace, parang nababox ka. Parang nahihirapan ka ngayon siyang baliin. Kasi na-trace mo na eh. Unlike ng freehand, anytime, any moment, pag binura mo yon dahil marunong ka ng freehand, alam mo pa rin kung paano siya pagaganahin or palalabasin yung resulta nun. Pero hindi ko sinasabing masama mag-trace ha. Kung yun yung way mo para mapag-aralan mo yung anatomy, yung structure, by all means gawin mo yun. Mag-trace ka muna. Pero kung iti-trace mo talaga yung art ng isang tao, tapos kiniklaim mo na sa'yo, doon nag-aaral ng problem. Siyempre, mali na yun. So, iti-trace mo lang siya nang dahil gumagawa ka ng study. John Kenneth, poses lang ng character like anatomy. Then ako na bahala sa the rest. Hey, thank you. Oh, wala namang problem dun. Pero, gaya nga ng sinabi ko, pag may mga tao nakakaalam ng process mo, alam mo, nag-live ka, tapos nilive mo yung ganung process. Hindi lahat matatanggap yun ha. Kasi nagtitrace ka nga. Maraming tao na ganun. Hindi nila matanggap yung ganung process. Hindi natin masisi yung mga ganung tao. Prinsipyo nila yan. Sa Riot nga, nanonood ako ng mga splash art dun. Gumagamit sila ng tracing. 3D trace. Minsan, kailangan mo nang gumawa ng paraan para mai-release mo ng mabilis yung project. Lalo na ka-character design. Sa kanila pa naman sa game industry, inaabot ng araw. Sobrang tagal. Kasi kailangan maging perfect eh. Sana nasagot ko yung tanong mo, John Kenneth.